Ang mga pinapanood mo ay mga video clip ng kamakailang carnival na naganap sa Brazil. Ito ang carnival sa Rio de Janeiro na isang tanyag na pista sa buong mundo na nag-akit ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. At alam natin kung ano ang nangyari pagkatapos ng carnival na ito. Nagkaroon ng matinding trahedya sa bansang Brazil, lalong-lalo na kung saan ginanap ang Demon's Carnival sa Rio de Janeiro. Ngunit mayroong isang pangyayari na hindi masyadong nakakwento. Ano nga ba ang nangyari sa lalaki na nag-portray ng itsura ng ating Panginoong Hesus at binaboy ito? Isa itong nakagigimbal na karma na nangyari sa tao na nag-portray ng kababuyan sa itsura ng ating Panginoong Hesus. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang Devil's Carnival na naganap sa Brazil ay kilala ito sa makulay na costume, musika at sayaw. Sa kasamaang palad, ilang grupo ang nagpili ng sandaling ito upang katawa-tawang baluktutin ang ating Panginoong Hesus at ang Biblia. Matapos ang halos 2 taong pagkakaantala dahil sa pandemya, ngayong taon muling nagbalik ang carnival sa kanilang mga aktibidad. Ngunit ang Sambay School sa Rio de Janeiro, na kilala bilang Gavioles de Fiel, ay nagpasyang batuhin ang ating Panginoong Diyos at ang Biblia. Ang paaralan ng Gavioles de Fiel ay laging kinikilala sa paglikha ng mga parada na nagbibiro sa ating Panginoong Diyos at sa kanyang salita. Ngayong taon, nilikha nila ang isang representasyon ng paglikha sa isang pulang paraiso, kung saan ipinahayag nila ang kasalanan ay natural na bahagi ng tao at hindi bunga ng paglabag sa utos. Ikinagulat ito ng marami, lalo na ng mga Kristiyano. Sa partikular na pagtatanghal na ito, ang mga aktor na nagbibigay buhay kay Adan at Eva ay nakasuot pa ng pulang costume at puting contact lenses upang lumikha ng nakakatakot na anyo. Samantala, ang aktor na nagbibigay buhay sa ating Panginoong Hesus ay nakabitin sa hangin sa loob ng 1 oras. Ayon sa Gavioles de Fiel, ang tema nila ngayong taon ay nagpapakita ng kalayaan sa relihiyon at pagtanggap sa lahat ng pananampalataya at pagkakaiba-iba ng kasarian, kung saan ang lahat ay maaari magsabi ng Amen. Pero hindi ito tama. Paano naging pagpapakita ng kalayaan sa relihiyon at pagtanggap sa iba ang pagmamaliit sa pananampalataya ng ibang tao? Iniulat na pagkatapos ng parada, ang aktor na nagbibigay buhay sa ating Panginoong Hesus ay nagkaroon ng pagkabalisa dahil sa matagal na pagkakabit sa hangin at kailangang isalba ng mga bumbero sa NMB Sambadrome. Ang lalaking ito na hindi pa nakikilalang personalidad ay agad na ibinaba para mabigyan ng medikal na atensyon. Sa kasalukuyan, may malay pa siya, ngunit ilang oras pa rin ay nilipat siya sa emergency room ng ospital ng Santa Ana para masusing suriin ang kanyang kalagayan. Hindi ito ang unang pagkakataon ng isang aktor ay dumaranas ng biglang pangyayari kapag ganitong uri ng aktibidad ay nagpapakita sa Brazil, kung saan pinagtatawanan ang ating Panginoong Hesus. Noong huling beses, meron ding isang aktor na nakakostume bilang ating Panginoong Hesus na nakarolyo at pinabagsak ni Satanas. Naglabasang may kinalaman sa lalaking ito na siya'y nagkaroon ng aksidente sa kotse pagkatapos. Ano ang masasabi natin dito? Ang mga taong ito ay nagpapakatawa sa ating Panginoong Diyos. Tingnan mo ang satanikong pagtatanghal na ito na nagaganap at ang mga tao ay nakaupo lang at nag-cheer. Akala nila ay masaya sila. Ganito ba ang tamang paraan ng pag-e-enjoy? Ipinagmamalaki nilang nag-e-enjoy sila, pero ito ay tuwirang pagmamaliit sa mga Kristiyano. Meron silang isa na nakasuot bilang ang ating Panginoong Jesucristo at meron pa mga mukhang blasphemero na nakasuot bilang si Satanas na umatake at sumusuntok sa kanya ng pitchfork. Ang mga tao ito ay hindi ignorante sa kanilang ginagawa. Alam nila na ito ay isang pagmamaliit, ngunit anong masasabi nyo ang patungkol sa bagay na ito? Sinasabi ng kasulatan na ang Diyos ay hindi binubulyawan. Huwag kayong padaya sapagat hindi binubulyawan ng Diyos ang tao. Anuman ang itinanim ng isang tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim upang magkaroon ng kaligayahan mula sa laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ang nagtatanim upang magkaroon ng kaligayahan mula sa espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ito ay nababanggit sa Galatia 6 verse 7 to 8.
Matapos ang ganitong demonyong pagtatanghal, nagtataka pa ba tayo kung bakit may kasamaang palad at pagkawasak na sumasapit sa mundo? Maaari ka makakita ng bunga ng iyong itinatanim. Kung kumakain ka kasama ang Diablo, bakit ka magtataka kung siya'y dadating at ipakita ang kanyang kakayahan? Ang mga taong ito sa pangalan ng piyesta at karnibal ay malayang nagpaparada ng anyo ni Satanas sa kanilang mga bayan at sumasamba sa kanya. Sila ay mga katangian ng mga demonyo. Kaya ano ba talaga ang nangyayari dito? Maaring sabihin ng iba na sila'y mga ignorante lang at ito'y sining lamang. Hindi ito simpleng sining o libangan lamang. Maraming pag-aaral at plano ang isinagawa bago isagawa ang mga bagay na nakikita mo dito. Ito ay likhang imahinasyon ng isang tao. Idinisenyo at pinagsama-sama ng malaking grupo. Maliwanag na ginagamit ng Diablo ang isang tao upang iparating ang isang mensahe at subukang maitanim sa isip ng mga tao ang isang maling kwento. Alam mo ba kung gaano karaming oras at pagsisikap ang inilaan upang disenyuhin ang mga bagay na ito? Akala nila'y binibiro nila ang Kristyanismo, pero sa katunayan binibiro nila ang kanilang sarili. Akala nila'y masaya sila, pero wala namang katuwaan sa pagpapakasama bilang mga demonyo o multo. Nakita rin natin ang katulad ng pagtatanghal sa United Kingdom sa Commonwealth Games. Bakit tayo patuloy na nagpopromote ng pagsamba sa mga idolo? Wala bang ibang tema na maaari natin ipakita upang maibarating ang isang positibong mensahe? At kung ating matatandaan ay mayroong kidlat na tumama sa isang rebulto sa Brazil. Ito'y mga idolo. Maaari mong tingnan ang buong video. Marami ang naniniwala na ito ay gawa ng ating Panginoong Diyos dahil tutol siya sa pagsamba ng mga idolo. Malinaw niya tayong binabalaan na huwag gumawa ng mga imahe na gaya ng nasa langit o sa lupa o sa tubig sa ilalim ng lupa. Ito ay tuwirang paglabag sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Iniulat na ilang araw pagkatapos ng karnibal, nagdulot ng malakas na pag-ulan at nagkaroon ng landslide at pagbaha sa mga baybaying bayan ng pinakamayamang estado ng Brazil, kung saan umabot sa 23.6 pulgada ng ulan ang nai-record, pinakamataas sa dami sa bansa. Tuloy-tuloy pa rin ang mga operasyon sa pagtulong at 1,730 na tao ang lumikas habang 1,810 naman ang nawalan ng tahanan ayon sa gobyerno ng estado ng Sao Paulo. Ang dami ng ulan sa maikling panahon ay talagang kamangha-mangha. Sinisira nito ang mga tahanan at negosyo ng mga tao. Sa gitna ng ganitong mga pangyayari, gusto pa rin ng mga tao na mamuhay sa isang paraan na rebellious sa salita ng ating Panginoong Diyos. Gusto nilang mamuhay ayon sa kanilang mga pagnanasa ng laman, at hindi lang iyon, gusto pa nilang atakihin ang mismong gumawa sa kanila at nagligtas sa kanila sa kasalanan sa pamagitan ng paggawa ng katatawanan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan, ngayon ang tamang panahon upang magising tayo, sapagkat sinasabi ng Biblia na sa mga huling panahon ang pag-ibig ng marami ay manlalamig at magiging mas mahal nila ang kanilang mga sarili kaysa sa ating Panginoong Diyos. Ito ang nangyayari ngayon. Ano ang iyong opinyon patungkol dito? Ibahagi mo naman ang opinyon mo sa comment section. At kung nagustuhan mo ang ating content, ay pakilike naman ito, kaibigan. Mateo 3 verse 2. Ganito ang kanyang sinasabi: magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Tunay nga mga kaibigan, malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Diyos, kaya hindi na ito ang panahon upang tayo ay malugmok sa kasalanan. Nais ng ating Panginoon na tayo ay magsisi at talikuran na ang ating mga kasalanan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa po ninyong pag-aalaga sa amin, sa pagbibigay sa amin, Panginoon, ng mga babala na katulad nito. Tulungan kami na magkaroon, Panginoon, ng mas malalim na relasyon sa inyo at maihanda ang aming mga sarili sa malapit na po ninyong pagparito. Tulungan kaming talikuran ang aming mga kasalanan at pagsisihan ito at harapin, Panginoon, ang kaligtasan ng aming Panginoong Jesucristo. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito aming samot hiling
sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.